We've been doing great in our marriage. Sa 2 linggong pananatili sa farm niya, wala pa naman akong narinig na chismis o husga. Kahit na alam nilang kasal kami at buntis ako. Inaasahan ko pa namang marinig na baka kaya kami nagpakasalay dahil nabuntis niya ako. Ngunit wala pa akong naririnig. Baka kung meron man ay hindi ko palang naririnig. It's true. But that was not the sole reason. We love each other. Period. I bit my lip when he moved faster and harder before he forced all of his seeds inside. I scratched his back and arched my back with the hotness I was feeling inside. And people, that was just a breakfast in bed. A normal thing we do. Tumagilid ako ng higa at hinayaan siyang pumapyano sa likod ko. At kinagat ang balikat ko na kanyang paboritong parte. Lagi siyang nanggigigil doon. May ilan pa nga akong marka noon kaya hindi ako makapagsando. He hugged me from the back and jailed me with his leg. We cuddled until the sunrise. We'll visit my buko pie store. Sabi niya na nag-aayos na ako. Nasa likod ko siya habang naglalagay ako ng lipstick. Bala ko rin kasing magpatingin sa panibagong OB dito sa Laguna. Hindi naman pwedeng balikan ko ang OB sa Pangasinan. Sure, pero clinic na tayo mauna. Hinablot ko ang bag ko at lumapit sa kanya. Agad namang pumulupot ang kamay niya sa bewang ko at binigyan ako ng halik sa ulo. Tumiretso kami sa baba at sa sasakyan niya upang makabiyahe na. Masaya ako na mas lumalim ang pagmamahalan namin. Maybe our marriage is helpful in helping ourselves and understanding each other. Kahit hindi planado ay natutuwa akong makasal sa kanya. Kian has been very patient. Bukod sa nakikita kong pagmamahal niya, ang pasensya niya sa akin ang mas hinahangaan ko. He's very caring when it comes to me, to my demands, to our baby, and in bed. Namula ang mga pisngi ko sa naisip. He got that high stamina. Hindi sapat ang 1 round lang. Sinabi na niya yun noon, kaya naiintindihan ko naman. But he won't proceed unless I'm willing. Stop right there, Freya. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang kulay rosas na klinika. It is a birthing clinic. Malaki rin yun at may iilan pang bulaklak sa labas. Malinis at air-conditioned. Malamig ang hangin sa loob dahil doon. Sekretarya ang unang humarap sa amin. At kinuha ang pangalan ko at iilang personal na detalye bago kami pinapasok sa klinika ng doktora. Hi! First time baby ba? Magiliw na tanong nito. Maaliwalas ang ngiti at sa tansya ko ay lagpas 40 na. Doktora Subang ang nakalagay sa nameplate at table name niya. Yes po, Doc. Pero nakapagpa-check up na po ako before at ultrasound. Dito ko na po sana balak magpa-check up pa sa susunod. Kinuha ko ang ultrasound picture at results sa bag ko. Hindi ko naman yun inaalis doon at mabuti na lang ay nabitbit ko. Tumango ang doktor sa amin dalawa ni Kian bago kinuha ang ultrasound result. Good, pero itetest ko ulit ang dugo at ihi mo ha. Ngumiti ito at inabutan ako ng maliit na transparent cup para sa ihi. You want me to help you? Si Kian na pinigilan ng pagtayo ko. Hindi na. Nahihiyang tanggi ko. Ramdam ko pang gustong mag-init ng mga pisngi ko. Natawa ang doktora sa amin at sinabihan si Kian na kaya ko naman daw umihing mag-isa. Napakamot lang sa batok ang huli at sumunod pa rin sa akin ngunit hanggang labas lang siya ng banyo. Pagkatapos doon ay kinuhaan ako ng dugo para sa blood test. Niresetahan ng mga bitamina para sa bata. Doktora, ilang buwan pa bago namin malaman ang gender ng baby. Hindi mapigilang tanong ni Kian sa doktora. Pinaningkitan ko siya ng tingin at bahagyang kinurot. Pinagpipilitan niya kasing lalaki kaya hindi makapaghintay. Malakas ang paniniwala niyang lalaki kaya atat niyang malaman. Akala ko naman nakukuha sa hula. Sana babae para naman kahit paano panalo ako. 5 months or 6 months pwede na. Excited ba kayo? Natutuwang tanong nito. Yes, actually I can't sleep thinking about it. Sagot ni Kian. Sinulyapan niya ako at kinindatan na bahagya akong inirapan. Pa-cute. Hindi naman tinatanggap na baby girl ang gusto ko. First time parents. Ngiti ng doktora. Mag-family planning kayo para hindi magsunod-sunod ang baby nyo. Mungkahi nito, tumango lamang ako at nahihiyang hinampas ng bahagya si Kian na makulit na nagtatanong sa mga pwedeng gamitin. Sa susunod ay hindi ko na siya isasama sa mga check-ups ko kung ganito siya magtanong. Kahit pa magiliw na sumasagot ang doktora ay nakakahiya pa rin. Kulang na lang itanong niya kung anong posisyon ang pwede. Hinintay lamang namin ang mga resulta bago umalis at dumiretso sa buko pie store niya. It was a square 1-floor building. Ang harapan ay salamin at talaga namang high-class bakery ang itsura. Maging ang gilid ay may counter para sa drive-thru. Ang labas ay may mga lights pero hindi pa nakasindi dahil maaga pa.
Ang taas ay may malaking pangalan na Seb Coco Pie. Wala bang dine-in? Biro ko. Ngumisi siya at umiling. Binuksan niya ang sliding door at inalalayan akong pumasok. Bumati ang iilan niyang mga empleyado. Lahat ay naka-uniforming pang chef. Hi! Nahihiyang bati ko. Lahat sila ay may angking kisig at malinis tingnan. Yung tipong hindi naaalikabukan at oras-oras kong maligo. Requirement yata nitong pagiging magandang lalaki. Hi ma'am! Bati nila ulit. Tumawa ako ng mahina ngunit natigil dahil sa mahigpit na yakap ni Kian sa bewang ko. Madilim ang tingin niya sa mga empleyado kaya tumalima sila at bumalik sa pagbabox ng mga buko pie. Kanya-kanya ng malinis na mesa, naka-hairnet at gloves pa. Darling, don't stare at them. I don't want my baby to look like them. Paninig nito. Dinig kong napaupo ang mga empleyado niya at kunwaring nasamid. Tinaasan ko siya ng kilay at inalis ang hawak niya sa bewang ko. Makikisig naman, Salvador. Ngisi ko sa kanya. He groaned and pulled me closer to him. No way, I'm the father. Ako dapat ang kamuka. Protesta niya. Tami mong alam. Irap ko sa kanya. Mas lalong nagdilim ang tingin niya. Akala ko ipagpipilitan niya ang gusto ngunit sumuko rin ito. Fine. Babae na basta kamukha ko. Hindi maipinta ang itsura niya kaya naman gusto kong tumawa. Ngunit pinigilan ko. Hindi naman pwedeng siya lang ang kamukha ng baby. Dapat hap-hap kami. Dalawa naman kaming gumawa. Let's go to the baking area. Giniya nitong likod ko papasok sa isa pang pinto. Pagbukas pa lang noon ay humalimuyak na ang amoy ng nilulutong buko pie. Kung sa labas ay hindi sobrang amoy, dito sa loob ay sobra-sobra na. Ang bango at gugustuhin mo na lang maglaway sa sarap ng amoy. Pinakiramdaman ko ang sarili ko kung maiirita ba ako sa amoy dahil sobra. Ngunit hindi. Napangiti pa ako at naisip na nakikisama ang baby sa negosyo ng daddy niya. Gusto niya rin siguro ng buko pie. Walang duda naman kasing masarap ang recipe ni Kian. May 5 empleyado roon na abala sa pagluluto. Kung sa labas ay mahigpit, sa kusina ay mas mahigpit. Lahat clean cut ang gupit at makapal ang hairnet. Ang gloves ay makapal at nakamask. Hindi ko lang sure kung hindi sila nasusuffocate pero mukhang hindi naman. Nagsipagtanguan sila bilang pagbati. Dito ba lahat galing ang supplies? Lumapit ako sa pie na nakahilera. Hindi pa luto at mukhang isasalang pa lang. Maayos ang pagkakagawa niyon at walang deform. Bawal yata talagang magkamali rito. Mainly, but I also hired chefs and built a bakery like this in other places. Di ko pa naman napupuno ang Pilipinas. May kayabangang sambit niya. I smiled and felt proud of him. He survived life. Ang hirap mabuhay mag-isa pero nakaya niya. Pwedeng tikman? Tukoy ko sa buko pa'y nakakaluto lang. Ako na. Kinuha ni Kian ang tray sa chef at nilapag sa katapat kong mesa. Siya nang nag-slice at naglagay sa platito. Thanks! Gamit ang tinidor ay kumuha ako ng maliit na parte. Malambot pa dahil kaluluto pa lang. What do you think? Sumandal siya sa gilid ko at pinatungkod ang siko niya sa mesa bago ako tinitigan. Lumikot ang tingin ko at kunwaring nag-isip bago nagkibit balikat. As usual, bigkas ko bago kumain ulit. We stayed there for a whole day, helping out with the orders. Nag-treat din ng lunch si Kian. Nakakatuwang madalas siya dating nandoon ngunit natigil lang nang dumating ako sa Laguna. Kahit ayaw niya nagtatanong ako sa mga empleyado niya, hindi ko siya pinapansin. Naiinis siya kasi puro mga lalaki ang chefs niya. Kasalanan niya. Bakit kasi puro lalaki ang kinuha niya? Sa bagay kung may babae ay magsiselos lamang ako. Nagtagal pa kami sandali roon bago bumiyahe pa alis. Do you want to go somewhere? Hawak niya ang manibela at diretso ang tingin sa daan. Miminsan lang niya ako sinulyapan kapag walang kasabay na sasakyan. Hindi na. Sa bahay mo na lang idiretso. Ayon. Napagod ako sa store niya at gusto kong magpahinga. Ang takaw sa tulog ni baby. Puro tulog na lang yata ang nagagawa ko. Tumango siya at hinayaan akong sumandal lang sa upuan. Natahimik siya para siguro makatulog ako. Kinuha ko na lang ang cellphone ko at sinubukang mag-online. Ang tagal ko ring hindi nabubuksan ang account ko. I scrolled down my newsfeed to see my missed posts from my friends. Puro getaway ng mga gurong nakatrabaho ko. Well, plano ko ring bumalik sa pagtuturo pagkatapos kong manganak or a year after. Pero pwedeng hindi rin agad. Sigurado naman kasing hindi ko maiiwan basta-basta ang baby ko. My fingers stopped with the latest post from Miko, my ex. We never talk after the issue. Siguro ay maayos na siya. He didn't reach out to me and say sorry. So maybe his sperm in choosing Ina. The post is blurred.
Parang sinadyang ganoon. Sinuri kong mabuti at natantong baby bottle yon. Napaangat ako sa upuan na kinasulyap ni Kian ngunit hindi nagkomento. Out of curiosity, I tapped his profile. Dumiretso sa timeline niya at iyon ang una sa post niya. Ang mga sumunod ay ganoon din ngunit iba't ibang gamit ng bata. I tapped the comment section to see the congratulations from his friend and colleagues. Pamilyar pa ang iilang pangalan sa akin. Just wow, ang bilis naman niya nagka-baby. Kanino? Kay Ma'am Ina? Malamang. Sila naman noong iwan ko ang school. I bit my lip when I realized that like her, mabilis din naman akong nabuntis. Kasi naman, fine, we're both adults so it's normal. Natapos ang curiosity ko sa sunod niyang post na video. May caption pang lifetime. I click it and a sweet song of I Do played. The video is a compilation of their pictures and videos together. Ina and him. I've seen some old photos and some familiar places. Just then I confirmed that he had cheated on me during our relationship. Those days when I dreamt of marrying him, I was sad that I had been cheated. Masakit ding makita na ang ilang lugar at petsa doon ay kasama niya ako. Pero mas marami pa silang remembrance na litrato. I'm hurting not because I still have feelings for him. I'm hurting because I was fooled. Sana hindi niya nalang pinatagal ng 5 taon ang relasyon namin kung may ina na siya noon pa. Kung matagal na pala sila, sana ay tinapos na niya agad ang sa amin. What's the point, right? Ina knows about our relationship. And yet she gambled on theirs. Minsan may mga seminar na nakakasama pa namin siya. Mika and I never shared a room sa kahit aling outing namin. Bukod sa ayaw ko na pinapayagan niya. Maybe because they shared one room. Ang huling laman ng video ay ang kasal nila sa simbahan. Umiiyak pa siya roon habang naglalakad si Ina palapit sa kanya. I smiled bitterly. He never asked for my hand in marriage. Naghiwalay lang kami tapos agad niyang pinakasalan si Ina. He's just up for my body. Good thing I didn't surrender to him. I got engrossed in the video. Ni hindi ko napansin na nakatigil ng sasakyan sa tapat ng bahay. Nabigla pa ako matapos masalubong ang malalim na tingin ni Kian na mula sa video. Nakasandal siya ng tagilid sa upuan niya paharap sa akin, habang ang isang kamay ay nakahawak sa dashboard. Na-scroll ko lang. Mabilis kong inihong ang cellphone at sinilid sa bag ko. Unfriend him. Matigas niyang turan. What? Unfriend him, Freya. You don't want me mad. Why are you checking out your ex profile and wearing that reaction? Mahina lang ang boses niya ngunit alam kong may galit. Na-scroll ko nga lang. Totoo naman, na-curious lang ako pero hindi ko naman binalak na tingnan talaga ang profile niya ngayong araw. Na-scroll? Naningkit ang mga mata niya bago mabilis na bumaba ng sasakyan. Akala ko kung anong gagawin niya. Nanlaki ang mga mata ko matapos niyang buksan ang pinto sa banda ko. At mabilis na inalis ang seatbelt ko bago ako binuhat. Let's see if you can scream. Scroll again after this. Ibaba mo nga ako? Ia-unfriend ko na. Pumapalag ako ngunit umiling siya. Diretsyong hagdan pang tungo niya. Baba mo na sabi ako. Hinampas ko ang braso niya ngunit tinawanan lang ako. No. Dapat pala hindi na lang ako nagbukas ng account. Gaya ng gusto niya, ini-unfriend ko si Miko. Kinalkal niya pang luma niyang account at inag ako. Pinapalitan ng status naming dalawa from single to married. Pinapost niya pa sa newsfeed ko. Nakatag pa sa kanya. Ang dami tuloy komento sa post. Bukod sa congratulations ay may iilan na nagtatanong at nagulat. Pinusuan ko na lang at hindi na binigyan ng reply. Ilang buwan ata kami nagpipicture para lang sa hiling niyang mga post. Pinapuno niya ang timeline niya. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis na ayaw niyang tumigil sa picture-picture na yan. Imbis na tuluyang mainis ay sinakyan ko na lang ang trip niya at kinandahan na lang ang mga kuha. Sa bawat post ay may tanong ngunit hindi ko sinasagot. Ang iilan lang na galing kay Celeste ang sinasagot ko, maging sa account niya ay ganoon. Iilang kakilalang nagko-komento. Alam mo na ang gender? Tanong ko kay Celeste na nasa video call. Nasa lilim ito ng puno at doon nakatayo. May tinatanong siya ngunit hindi naman kita sa screen kung sino. Must be Kalisto. Yes, it's a boy! She giggled. Namilog ang mga mata ko at nagningning. Congrats! Thanks! Gusto ko na ulit pumasyal dyan sa Liliw, kaya lang ayaw ni Kalisto. Ngumuso ito bago inirapan ang nasa harapan niya. Mrs. naman, it's not safe. Boses ni Kalisto. Tumikim ako bago nagsalita. Kapag tapos ng pag-aayos sa farm, pasyal kayo.
Sure! Kalisto naman. Gumalaw ang camera niya kaya naman kumunot ang noo ko. Tatawag na lang ako ulit kapag may oras na. Napakurap pa ako sa pagpatay ng screen. I shrug it off. Baka naman may pag-uusapan pa sila. Nag-inat ako at tumiretso sa kusina. Trying to find something to eat. Isang pack ng mushroom si Charon ang dinala ko sa labas. Nandoon si Kian at kausap ang mga trabahador niya. He planned to open the farm for public. Nag-avail siya ng ilang equipment for rides. Nagpaplano pa lang ng ilang activities. Hindi madali at magastos. Pero pagkatapos naman ay malaki rin ang kikitain. Ganoon talaga. Kailangang mamuhunan sa umpisa kung gusto mo ng magandang resulta. May mangilan-ngilan nang nagtatanong kung kailan bubuksan ngunit wala pa kaming masabing araw. Mas magandang pulidong tapos na bago ipagkalat ang pagbubukas. Agad ko siyang nilapitan pagkaalis ng mga kausap niya. Hinagod niya ako ng tingin bago tumitig sa baby bump ko. How's the progress? Bungad na tanong ko. Pumulupot ang kamay niya sa bewang ko at hinaplos ang baby bump. Halata na yun lalo na kapag medyo hapit ang suot ko. Smooth. Nakausap mo na ba ang mama mo? Ngumuso ako at kumibit balikat. Madalas na hindi sumagot sa tawag si mama. Kapag naman sinasagot ay si Letlet ang may hawak. I tried to call them pero si Letlet at Carl lang ang nakakausap ko. Invite them. Ipapasundo ko sila para naman makabisita sila rito. Umawang ang labi ko sa gusto niyang mangyari. Gusto ko sana kaya lang baka ayaw ni Papa. Paano kung tumanggi? He smirked. Hindi yan. Alam ko naman na kuryoso si Papa sa tinutuluyan mo. Maybe. I'll try to call them again and send them a message. Tumango siya at giniya ako papunta sa sasakyan niya. Saan tayo pupunta? Let's see the installation of hammocks. Imbis na sa area ay mas malayo ang tinungo namin. Hindi naman dumiretso dahil hindi nakasya ang sasakyan. Nilakad na lamang namin ang distansya. May iilan na trabahador doon na nag-aayos ng mga hammocks. Nandoon din ang engineer na inihire niya. Sir, doing good. Bati nito. Ngumiti ako at tumango. Sa nakikitang dami ng gamit nila ay marami ang gagawin nilang trabaho. Can we arrange the camping site? Si Kian. Binitiwan ako nito at lumapit sa engineer. May folder na silang tinitingnan na sa tingin ko ay plano nila. Lumayo ako ng bahagya at pinanood ang mga trabahador na nagpupukpok at nagsasabit. Nakagat ko ang labi matapos maalalang akong nagsadya sa ideyang ganito. I didn't know he considered it that task. Akala ko ay magtatagal siyang kausapin ng engineer. Ngunit bumalik siya agad sa tabi ko. Tapos na kayo? Umiling siya at tinitigan ako. Malalim akong tinitigan kaya naman tinaasan ko siya ng kilay. I forgot to tell you that. Just like a coconut, you are hard to get. What? Sa pananaw ko nga ay easy to get pa ako. Kahit hindi ko alam kung bakit niya sinasabi ito ay tumango ako upang ipagpatuloy niya. I need to climb, to pick, to throw, to catch and to be broken just to have your sweetest love. Kumindat pa siya na kinakunot ng noo ko. Ngumisi ako kalaunan. Tingin ko ay para bang pa-pick up line yon. You know what, Kian? What? Natutuwang tanong niya, nasasabik sa sasabihin ko. You're like a pest. Walang ngiting bigkas ko na kinawala ng ngiti niya. Gusto ko tuloy matawa ngunit pilit kong pinigilan. You're like a pest who ruined me and destroyed. But I was cut off by his mad kisses. He even bit hard on my lower lip, which made me grumble. Kaya naman nahampas ko ang braso niya. Lumayo siya at may kadiliman akong tiningnan. Sinamaan ko siya ng tingin at hinawakan ang labi kong kinagat niya. Masakit yun ngunit wala namang sugat. That's not what I'm expecting you to say, darling. Nagtatampo siyang tumalikod na kinanganga ko. Napailing at hindi lubos maisip na sineryoso niya. Natawa rin kalaunan lalo na't naalala kong pagkawala ng ngiti niya kanina. My gosh, Kian. Hindi na niya ako nilingon ulit at hindi kinausap hanggang sa bahay kaya naman tinawagan ko si Nikki sa telepono at sinabihang magdala ng lambanog. Let's see how you are going to react, darling. Siya itong pa-hard to get. Ate, seryoso to? Si Nikki na nilalapag sa mesang bit-bit na bote at iilang shot glass. Tinabi niya lang ang iilang magazine na nasa mesa. Di ba buntis ka, Ate Freya? Si May na umupo sa kaharap kong sopa at kinuha ang pack ng chips. Makariak kayo? Kala mo naman totoong alak tong inumin natin. Si Leia na agad tumungga sa inumin. Kinagat ko ang labi ko bago nilagyan ng shot glass ko. Let's pretend it's real. Ngisi ko. Nag-cheers kami bago binuksan ng TV at nanood doon.
Miminsan pang sumisigaw si Nikki sa mga lalaking walang damit na rumarampa sa entablado. Oh shit! Mag-aartista na ako! Sigaw pa nito. Binato siya ng chips ni May at nilipat ang channel kaya naman sumama ang tingin ni Nikki. Gaga ka! Ang ganda ng pantasya ko, sinisira mo. Lah, naglalaway ka nga dyan eh. Palibhasa walang crush. Natahimik sila matapos dumaan ni Kian mula sa hagdanan patungong kusina. Sinulyapan pa kami nito ng mabilis ngunit hindi sinita. Tuloy-tuloy lang ang lakad nito sa kusina. Dead ma? Bulong ni Nikki. Kumibit balikat ako at pinagpatuloy ang pag-inom. Nang makita kong pabalik si Kian ay tinaas ko pa ang shot glass ko at sumigaw ng cheers ngunit hindi siya lumingon. Wala na Ate Preya, dead ma pa rin. Asar ni Leia. Bakit ba kasi nagtatampo? Tanong ni Nikki bago sinali ng malinaw na soft drink sa bote ng lambanog. Nilagyan niya pa ng yelo ang mga shot glass. Tinawag kong peste. Matabang kong sagot. Napanguso ako't nagsisisi nang ininis ko siya. Ang harsh mo naman Ate Preya. Umiling si May at napalabi. Bumabanat kasi hindi ko naman gets. Kinunot ko ang noo. Bakit kasi basta na lang siya bumabanat? Sabihin mo wag na lang siyang mapakilig ate. Lasingin ka na lang at saka gapangin. Hagikik pa ni Nikki. Binato ko siya ng chips at bahagyang inirapan bago tinawanan. Namula pa ng bahagya ang mga pisngi ko sa alaalang ako yata ang gumapang kay Kian nang malasing ako. Ako pa mismo nag-alay sa katawan ko kahit ayaw niya. Pagkalabas ni baby, sige. Sakay ko sa biro niya. Natigil kami sa tawanan dahil sa mga mabibigat na yabag mula sa hagdan. Nilingon ko yun at nasalubong ang tingin ni Kian na madilim. Bumaba pa ang tingin niya sa hawak kong shot glass at sa bote ng lambanog. Naningkit ang mga mata niya bago umakyat ulit sa itaas. Hindi niya ako babawalan? Wala, dead ma talaga ate. Asar ni Leia, kumibit balikat ako at tinuloy na lamang ang pag-inom. Baka alam niyang hindi naman talaga alak kaya wala lang sa kanya. Sinipat ko pa ang bote ng soft drink sa ibaba kung nakita niya ba mula sa hagdan ngunit tago naman masyado. Ang sarap kaya ng merienda. Si May na sinisimot ang pack ng chips. Takaw mo? Punarito ni Nikki. Hinampas ng throw pillow ni May si Nikki at bahagyang sinabunutan. Tinawanan pa namin sila ni Leia at Inasar. Natigil lang kami dahil sa mga katok mula sa labas. Ako na ate. Si Leia na tumayo at lumapit sa pinto. Nakatingin lang kami roon at inaabangan kung sino ang bisita. Bumungad si Mang Isko na alanganin pang tumango sa akin. Pasok po kayo. Iyaya ko pa rito. Hindi na Preya. Tinawagan lang ako ni Sir Kian at pinapahatid na pauwi itong tatlo. Nagpanting ang tenga ko ngunit hindi umangal sa matanda. Pinapahatid na pauwi ni Kian sila Nikki? Po? Tanong ko. Sinisigurado ang narinig ko. Pinapahatid na sila pauwi Preya. Maggagabi na raw. Napatango na lamang ako at nilingon sila Nikki. Mabuti na lang at nakakaintindi silang tumango. Sorry. Hinging pasensya ko bago sila hinatid sa pinto. Sa uulitin Ate Preya, ang sarap ng merienda. Hagik-hik pa ni May. Ngumiti lang sila at hindi naman nagalit. Naiintindihan naman daw nila. Kinawayan ko pa sila bago ko sinara ang pinto. Pagpihit ko pabalik sa salay nandoon na si Kian at nakapamewang. Madilim din ang tingin sa shot glass bago ako nilingon. Hindi ko siya pinansin at tinaanan lang. Inipon ko ang mga kalat at umisang lagok pa sa shot glass kung may laman. Ngunit umawang ang mga labi ko matapos niyang agawin yan sa akin. Inis niya akong tiningnan at tinaasan ko lang ng kilay. You do know that alcoholic beverage are not good for pregnant woman, right? Nagtitimping tanong niya. I clearly know that, loud and crystal clear. Napatango ako at inosente siyang tiningnan. Well, sinadya ko naman, kunwaring alak pero hindi naman alak. Akala ko'y pagbabawalan lang ako at hindi ganito. And then why are you drinking? Because it's yummy? Hindi siguradong tanong ko. Masarap naman talaga ang soft drinks. Nahilamos niyang sariling mukha at sinamaan ako ng tingin. Hindi naman ako natinag at tinuloy lang ang paglilinis. You don't care? Napamaang na tanong niya. Not really. Bored ko pang sagot bago dinala sa kusina ang mga ginamit namin. Preya naman. Ayos lang na uminom ka pero hindi ngayon nabuntis ka. I sighed my head and looked at him with my one brow arcing. Ikaw pwedeng uminom tapos ako hindi? Nagahamong tanong ko. I want to annoy him more. Ang hot niya rin kasing tingnan kapag naiinis kaya mas lalo ko tuloy siyang gustong inisin. Hindi naman ako buntis. Depensa niya.
Di ikaw ang magbuntis para ako nalang laging iinom. Napaawang ang mga labi niya at napakurap. Tinalikuran ko siya at bumalik sa sala. Naramdaman ko ring sinundan niya ako. Ano bang What gusto did you mo? say? Babae o Sabi lalaki? ko, ikaw na lang ang magbuntis Mas okay para yata naman kung lagi kambal, ako ano? makainom ng Parang ala. kayo. Ulit ko pa. Sapakin kaya kita dyan. Asik niya kay Unbelievable. Aaron. Hindi ko siya Hipag, pinansin at pikit kinuha ka na na lamang muna ang dalawang sandali. bote ng soft Hahalikan drinks ko na lang walang tong laman. twin sister mo. Napasunod doon ang tingin niya at Sungit-sungit umawang eh. ulit ang bibig. Palagay ko kulang lang Inilingan sa ko halik. siya at nilagpasan. Subok! Agad Nakabig kasi siya nito at nagagalit, mabilis na hindi muna hinalikan sa labi. nag-oobserba. Saglit Sa lang tingin ba pero talaga niya ikinapula na iinom ako iyon ng ang mukha alak? niya. Sumunod siya at Ngiti-ngiti si inagaw Aaron pang nang mga bitawan bote at siya siya pa nito. mismong nagtabi sa Sisitahin gilid niya ng sana ito lababo. nung marinig nila ang katok sa Nakakrus pinto. na ang mga braso ko sa Tumayo harap si ng Aaron dibdib at ko binuksan pagkaharap ang niya. pinto. It's Si not Jason, lambanog. Nito. Mahina niyang Biglang tanong. napalis ang masayang Napakagat anyo siya ni ng Janine. labi at bahagya pa yung Formal pinadaanan ulit ng ito. dila niya. Patuluyin mo. Siya na ang sumagot. Tumuloy si Jason. Binati sila nito. As usual ay may bitbit itong pasalubong para kay Janine. Tutuloy na muna ako. Paalam ni Aaron. Pare, mauna na ako sa'yo. Sige pare. Ihahatid na kita palabas. Aniya. Sumama nga siya sa paglabas ni Aaron. Ang totoo ay gusto lang niyang bigyan ng privacy ang dalawa. Bakit ba kasi ayaw pang sagutin ni Janine si Jason? Sabi mo mahal naman niya yung tao. Aba, syempre, kailangang maghirap naman ng konti ang Jason na yon. Para naman kahit papano may iangat ng konti ni Janine ang pride niya, no? Ganun ba yun? Ganun nga. Kayo kasing mga lalaki, masyado kayong mainipin. Gusto nyo pag nanligaw kayo, sagot agad. Aba, hindi yata pwede yun. Kayo naman kasing mga babae, sobrang pakipot. Gusto naman talaga aayaw-ayaw para kunwari. Tulad na lang ng isang tao dyan. Aba, nagpapakipot man kami. Yun ay dahil gusto lang naming makatiyak, no? Paano kung niloloko lang pala kami ng lalaki tapos pag nakuha na ang gusto, goodbye? Maraming ganon, hindi mo ba alam yun? Kaya tuloy maraming unwed mothers ngayon. Buti na lang natakot ko yung Jason na yan. At least nakikita kong hindi mabibilang ang sister ko sa mga dalagang ina sa mundo. Ang haba naman ng sinabi mo. Bakit ako? Anong ikaw? Hindi naman ako manluloko Mahal naman talaga kita Kita mo naman pinaghihintay ko yung trabaho ko doon sa Nevada at ikaw ang inaasikaso ko. Kasi nga, yun, mahal na mahal kita. Tapos nagpapakipot ka pa. Gusto na niyang matawa ng malakas pero pinigilan niya ang sarili. Pero napangiti pa rin siya. Ngingiti-ngiti pa to. Hindi ka na naawa sa akin, ikaw nga tong gustong-gusto na magka-baby tapos panay pa ang pakipot mo. Umuwi ka na nga, hindi bagay sa'yo ang gumaganyan, oy. Sige na, uwi. Taboy niya. Mas lalo lang kasi akong nai-inlove sa yung loko ka. Sabi niya sa isip. Ganyan ka naman lagi pag nabubuko ka na. Sige, good night na. Yung kiss ko, dali. Nakahalik ka na kanina, no? Tama na yon. Tama na yung isang beses isang araw. Itinulak niya ito palabas ng gate. Sumimangot bigla si Aaron. Lalo naman itong gumwapo sa tingin niya. Pakipot. Sukat na sabihin pa nito sabay ingos. Dinilaan niya ito bilang pangiinis. Nang umakma itong papasok ulit sa gate ay binirahan niya ito ng takbo pabalik sa bahay. Nagtuloy siya sa kwarto dahil napasukan niyang masinsinang nag-uusap sina Janine at Jason sa sala. Sa kanyang silid ay pinagmasdan na lang niya ang picture ni Aaron na nasa side table. Palihim niyang kinuha yun noon sa album ng mga Gonzales. At sinabayan pa niya ng halik ng walang lubay ang kwintas na bigay sa kanya nito. Ginabi na naman ng uwi sina Aaron at Julina. Pagkasundo kasi ni Aaron sa dalaga ay nag-aya ito sa Parks and Wildlife. Wala itong ginawa kundi nakawan siya ng halik kapag nalilingat siya. Sa labas na rin sila nag-dinner. Nadatnan nila sa labas ng gate ang kotse ni Jason. Nandyan na naman pala si... Shh! Saway ni Aaron. Tapos ay tila pipi itong sumenyas. Susubukan daw nila ang dalawa sa loob. Huhulihin daw nila kung ano ang ginagawa. Nawiwirduhan man ay sumunod na rin siya sa gusto nito. Dahan-dahan itong binuksan ng gate, walang kaluskos. Tapos ay nag-thumbs up ito nang wala silang nilikhang ingay. Tumango siya at nag-thumbs up din. Nanakawan agad siya nito ng halik sa bibig. Pinandilatan niya ito ng mata. Umiling ito bilang pagsaway sa kanya. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa bahay. Lakad pusa sila. Kapit kamay. Para silang mga magnanakaw. Pero enjoy naman siya sa kawirdohan ng kanyang mahal. Tiyempong narating nila ang pinto ng bahay nila.
nang biglang mangati ang ilong niya. Akmang mababahing siya, pero naagapan nitong takpan ng kamay ang bibig niya. Naudlot ang kanyang pagbahing. Pinandilatan siya nito ng mata. Iningusan naman niya. Unti-unting itinulak ni Aaron ang pinto. Mula sa siwang ay sumilip sila. Dikit ulo pa sila. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita si Janine. Pasandal na nakaupo sa sopa habang pinaliliguan ang halik ni Jason. Sinenyasan siya ni Aaron, tapos ay dahan-dahan itong isinara uli ang pinto. Hinila siya nito palayo roon. Sa may puno, sa gawing malapit sa gate siya dinala nito. Selos ka? Ba't ako magsiselos? Wala naman akong gusto sa Jason na yon. Iningusan niya ito. Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Natutuwa ako para sa kanila, oo. Pero naiinggit? Ako, Julina, inggit na. Kailan ba talaga tayo pakakasal? Anong kasal ang pinagsasabi mo dyan? Bakit? Sinagot na ba kita? Kailan yun? Pangiinis niya rito. Hindi pa ba? Kailangan pa ba yun? Pumayag ka na nga dyang payakap at pahalik sa akin ah. Ang daming beses na nga. Ano pa bang sagot ang sinasabi mo? Malay ko sa'yo. Julina, isang tanong isang sagot. Pakakasal ka ba sa akin o hindi? Seryosong tanong nito. Maotoridad ang tinig. Pag ayoko, anong gagawin mo, Aber? Iiwan kita. Babalik ako dun sa Nevada. At babalikan ko dun ang dati kong girlfriend. Tingnan ko lang kung hindi ka ngumawa dyan. Ngayon pa lang nito binanggit na may naging girlfriend pala itong Amerikana. Hindi niya alam yun ah. Tinatakot mo ba ako? Hindi, pero gagawin ko talaga yun ano. Baka nga totohanin, naisip niya. Sige, pag-iisipan ko. Sabi na lang niya. Naman. Kasi naman nagpapakipot ka pa. Gusto mo rin naman. Ang yabang mo ah. Magpakasal ka mag-isa mo. Diyan ka na. Sandali. Hinila siya nito sa braso. Babalik ka doon, di nainggit ka lang sa kanila. Dito ka muna. Sige, hindi na kita pipilitin. Kung kailan mo na lang gusto. Ikaw kasi ang kulit mo. Sinabi na ngang pag-iisipan na eh. Oo na nga eh. Doon na lang muna tayo sa amin. Ayoko nga. Baka kung ano pang masabi sa akin ni Mami. Ano naman ang sasabihin sa'yo nun? Gustong gusto ka nga ni Mami. Basta ayoko. Hindi na nagpilit pa si Aaron. Naupo na lang sila sa hood ng kotse at nagkwentuhan. Mas tamang sabihing nag-aasaran sila nito. Ang huling natatandaan ni Julina ay sinundo siya ni Aaron sa office. Tapos ay niyaya siya nitong mag-dinner. Sa class na restaurant siya nito dinala. At pilit na pinainom ng ladies drink. Masarap ang lasa. Nakatatlong baso siya. Pero pagdating nila sa kotse, parang bigla siyang inantok. Namigat ang talukap ng kanyang mga mata. At heto na siya ngayon. Air-conditioned ang silid na yon na hindi niya alam kung saang lugar. Ang natitiyak niya ay first class din ang kinaroroonan nila. Magkatabi sila sa kama ni Aaron. Naisahan siya ng loko. Tinapik niya ito sa likod. Nakadapa ito sa pagtulog. Gumising ka sabi. Nilakasan niya ang paghampas dito. Nagising si Aaron. Nag-inat ito. Bakit ba? Natutulog ang tao eh. Hulang yaka. Anong ginawa mo sa akin? Ano? Sumagot ka. Ginawa. Wala pa. Ayoko ng ganun. Gusto ko syempre gising ka rin. Nakakalokong ngumisi ito. Anong wala pa? Anong wala pa? Di ibig sabihin, talagang may plano kang walang yaka? Oo naman. Ikaw kasi pakipot ka pa eh. Kaya nilasing mo ko no? Nilagyan mo siguro ng pampatulog yung ininom ko no? Pinagahampas niya ulit ito. Ilag naman ng ilag si Aaron. Ikaw tong nakarami ng inom dyan eh. Para sabihin ko sa'yo, hindi ko nilagyan ng pampatulog ang ininom mo. I swear. Hindi ako naniniwala sa'yo, walang yaka. Iuwi mo na ako sa amin. Mahal naman, meron bang kidnapper na nagsasaoli ng kinidnap? Lalo wala pang, hindi na ako natatawa, buisit ka? Tinalikuran niya ito ng higa. Hinapit niya sa katawan ng kumot. Wala nga siyang nadaramang pagbabago sa kanyang katawan. Walang masakit sa kanya. Ngayon siya naniwalang hindi siya pinagsamantalahan ni Aaron. Iginalang pa rin siya nito. Hindi naman siya galit dito. Naiinis lang kasi ay mahal naman talaga niya si Aaron. Sweetheart, huwag ka nang magalit oh. Sorry na, please. Hinaplos-haplos siya nito sa likod. Hanggang sa gumapang ang haplos nito sa kanyang balakang. Tinabig niya ang kamay nito.
Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako sa'yo. Lumayo-layo ka sa akin. Alis dyan. Julina naman. Che! Huwag mo akong malambing-lambing at sasapakin kita dyan. Lumayo ka sabi sa akin eh. Sorry na nga, mahal naman. Mahal, buisit ka. Akala ko pa naman gentleman, walang ya ka din pala. Walang ya. Gentleman ako talaga ha. Kung hindi, di sana kagabi pa kita. Bakit mo ako kinidnap? Pagtatawanan tayong tsak nito ni na Janine. Saka ni na mami at daddy. Buisit ka? Yun lang bang ikinatatakot mo? Mabilis siya nitong kinabig ng yakap. Pumiksi si Julina pero nagawa pa rin siya nitong daganan. Sorry na, ha? Pagmamakaawa nito. Pakakasal din naman ako sa'yo ah. Kikidnap-kidnap ka pa dyan. Singhal niya rito. Biglang lumuwang ang pagkakangiti ni Aaron. Nanudyong muli ang mga mata nito. Kitam, pakakasal ka din pala, nagpakidnap ka pa. Pinagsusuntok ito ni Julina sa dibdib. Tawa naman ng tawa si Aaron. Tila hindi iniindan suntok niya. Natigilan siya sa pagsuntok ng unti-unting bumaba ang mukha ni Aaron. Kasunod niyon ay inilapat nito ng madiin na mga labi sa mga labi niya. Parang pinahid ang inis niya sa halik nitong yon. Sa halik lang nito ay umaamo na siyang parang tupa. Ganoon niya ito kamahal. I love you, Julina. Sabi nito nang bahagyang ilayo ang mga labi. Nang pansamantalang iwan nito ang kanyang mga labi, ay mga mata naman nilang naghinang. Tumatago sa mga titig nito sa puso niya. At sa nadaramang ligaya ay bahagya siyang napangiti kay Aaron. Ngumiti rin ito sa kanya. Hanggang sa unti-unting naging pilyo ang ngiting yon. Iniangat nito ang katawan niya. Saka unti-unting ibinaba ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Tulad ng isang barahador na pumipinta sa kartada ng baraha. Dama niya ang pag-iinit sa mga pisngi sa bawat pulgadang lumalantad sa kanyang katawan habang hinuhubaran siya nito. Hindi siya tumutol hanggang sa tuluyan ang nahantad ang kanyang kahubaran. Masusi naman siyang pinagmasdan ni Aaron. Itinakip niya ang dalawang braso sa kanyang harap. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Masuyo nitong inalis sa mga kamay niyang tumakip sa kanyang kahubaran. Pagkatapos ay dumagan ito sa kanya. I love you, Julina. Bulong nito. Nagsimula itong maghubad. Sa sumunod na mga sandali, nadama ni Julina ang pagmamahal sa kanya ni Aaron. Natuklasan niyang wala nang hihigit pa sa ganoong uri ng ligaya. Ligayang pawang mga nagmamahal lang ang may kakayahang makadama. Idinuyan siya ni Aaron sa alapaap. Nagpatangay siya sa ulap na kanlungan ng mga bisig ng kanyang kayakap. Nang marating nila ang kaganapan, pagkatapos ay ginawaran siya ng halik sa noo ni Aaron at saka siya niyakap. Pinunasan nitong luha na naglanda sa kanyang mga pisngi nang hindi niya namamalayan. Magkayakap at tahimik nilang pinahupa ang simbuyo ng pag-ibig ng kanilang pinagsaluhan. Happy? Bulong nito. Sa halip na sumagot ay mahinang tapik sa dibdib nitong ibinigay ni Julina. Pakasalan mo na ako. Nakuha mo na ako eh. Hayaan mo. Pag-iisipan ko. Anong pag-iisipan? Walang yato ah. Pinagsusuntok at pinagkukurot niya ito. Tawa ng tawa si Aaron. Siyempre naman pakakasalan kita. Natakot ka agad dyan. Iningusan niya ito pero yumakap din siya rito nang kabigin siya nito. Matagal ko nang gustong pakasalan ka, di ba? Umunan siya sa dibdib nito. Pagkuway bigla siyang may naalala. Kinapa niya ang leeg. Aaron, ang kwintas ko. Don't panic. Hinubad ko yun kagabi. Nasa bulsa ng pantalon ko. Pag alis natin dito isusuot ko ulit yun sa'yo. Yun ay kung maiisipan kong umalis pa tayo rito. Natatawang tinapik niya ulit ito sa dibdib. Muli siyang umunan dito. Akala ko nawala na eh. Hindi, hinubad ko lang yun. Para may mapansin ka. Tiningala niya ito at kinunutan ng noo. Ngumuso si Aaron. May itinuro. Napaawang ang bibig niya pagkakita sa kanyang kamay. May nakasuot na singsing sa kanyang daliri. Kumikislap ang tampok na bato sa ituktok niyon. Waring nagmamalaki ang kinang. Aaron? Like it? Pinangiliran siya ng luha. Dinukwang niya ito at masuyong hinagkan sa mga labi. Ang dampi ay pinag-alab ni Aaron. Humihingal na silang pareho ngunit tila ayaw pa ring tumigil nito. Binawi lang niyang pilit ang kanyang mga labi kaya ito tumigil. Sarap nun ah. Ang sarap mo palang regaluhan. Tatandaan ko yan, mahal.
Natatawang bumalik siya sa pagkakaunan sa dibdib nito. Alaga siya ng haplos ni Aaron. Aaron, marami akong tantrums at sumpong na alaga sa katawan. Baka hindi mo magustuhan. Sanay na ako sa sumpong mo. Alam ko na rin kung anong dapat kong gawin kapag sinumpong ka ng talangka sa ulo. Minsan madaling uminit ang ulo ko. Di pala halamigin ko. Alam ko naman kung paano gagawin yon, sweetheart. At saka napakaiyakin ko rin. Pag nasigawan nga ako at saka sumama ang loob ko, naiyak na agad ako. Kayang-kaya kitang patahanin. Ilang beses na rin kitang pinatahan, di ba? Ako pa nga ang nasasarapan. Ano pa bang mairereklamo ko? Aaron, huwag mo akong lolokohin. Mahalin lang ang gusto kong gawin sa'yo. Alagaan, protektahan, at pasayahin. Yun lang, mahal. At saka nga pala, syempre, yung parting yun ang pinaka, syempre nagustuhan ko. Kahit napakipot ako, yun nga sa totoo lang ang isa sa mga nagustuhan ko sa'yo eh. Hindi mo ba alam yun? Talaga? Ang kulit. Aaron, pakipot ako pero si Janine, mapagbigay. Naisip niyang subukan ang feelings nito kahit nasubok na niya talaga. Kaya nga ayoko sa kanya. Os? Malay ko ba? Magkamukha yata kami ni Janine. Kahit ba, iba si Julina kay Janine. Hindi nalilito ang puso, di ba? Yun ang sinabi mo kay Bayaw. Walang yaka. Nakatikim ulit ito ng kurot. At nakikinig ka pala ng lagay na yun, ha? Di ba sabi ko sa'yo I'll stay within hearing distance? At bakit naman kita ipagkakatiwala basta sa Jason na yun? Karibal kong mortal yun sa'yo. Ano ko, sira? Hindi, no? Natawa si Julina. Dumapa siya para magkaharap sila. Gusto niyang makita ang mga mata ni Aaron na siyang unang umakit sa kanya. Mahal mo ba ako talaga? Mahal na mahal. Sige, pahayag na akong pakasal sa'yo. Aba. Di ba sabi ko pag-iisipan ko pa kung pakakasalan kita? Pinagkukurot niya ito ng walang humpay. Nagpagulong-gulong sila sa kama. Kurutan na nauwi sa yakapan. Nagtagpo ang mga labi nila sa mainit na halikan. Hanggang sa tuluyang maglagablab ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kinabukasan na ng hapon sila lumabas sa hotel na yon sa Makati. Dahil malaki na ang tiyan ni Janine, nahihiya na itong humarap sa pari. Minabuti nila ni Jason na sa Huwes na lang muna magpakasal. Nahihiya silang magmarcha sa Alna Bombo, katwiran ni Janine. Nakinontra ni Jason. Wala raw dapat ikahiya pag nagmamahalan, kaya natiyak ni Julina na talagang mahal na nitong kanyang kakambal. Siyang lumakad sa aisle habang naghihintay si Aaron sa may altar. Pagkaraan iyon ng isang buwan mula nang may maganap sa kanila, hindi ito pumayag na hindi sila makasal. Grande ang kanilang kasal. Sa hotel ginanap ang reception. Sa mismong hotel kung saan siya dinala ni Aaron nung kunwari kinidnap siya nito. Doon din ito iginiit na mag-honeymoon sila. Para raw reenactment. Sabi pa ng loko, may mangilan-ngilan pang bisita ay sukat na hinatak na siya ni Aaron sa kanilang honeymoon suite. Nagtaka si Julina sa bilis ng kilos nito. Nagawa agad siyang hubaran ng lalaki. Ano ka ba naman? Dahan-dahan ka nga dyan. Kita mo't muntik ka ng mapatid. Mula sa banyo ay halos takbuhin siya nito sa kama. Kasi naman, oo na. Kapwa na sila natatangay nang biglang tumunog ang phone. Aaron, let it ring. Hanggang magsawa. Baka importante yon. Napilitang bumangon si Aaron. Dinampot nito ang telepono. Si Mommy. Si Janine daw manganganak na. Napabilis ang bangon niya. Pinagbihis niyang pilit si Aaron. Pumayag ito pero bubulong-bulong. Agad nilang tinungo ang ospital na pinagdalhan kay Janine. Nakapanganak na ito pagdating nila. Nasa tabi na nito ang baby. Lalaki ito at si Jason ang mas kamuka. Panay ang halik ni Jason sa mag-ina nito. Tila wala itong pagsidlan ng tuwa. Ganoon din ang mommy at daddy nila. Tuwang-tuwa ang mga ito sa apo. Hindi na rin niya malayuan ang baby. Nasasabik siyang kargahin ito. Ganyang okay naman si Janine, siguro na may pwede na tayong umalis, sweetheart. Sabi ni Aaron
Nagkatawanan ng mga naroroon. Ikaw naman kasi, wrong timing ang panganganak mo. Pabirong sisi pa nito kay Janine. Aba, malay ko bang ngayon lalabas ang anak ko? Ganting biro ni Janine. Bigla siyang hinila ni Aaron. Gagawa tayo ng ganyan, 2 pa. Diyan na kayo. Dinig pa nila hanggang sa labas ng silidang tawanan ng kanilang mga naiwan. Pagdating nila sa suite, ay telepono agad ang nilapitan ni Aaron. Hinugot nito ang cord niyon. Mahirap na. Baka tumunog na naman yan eh. Natawa si Julina. Nagpaubaya na lang siya ng pangkuin siya nito at ihiga sa kama. Damang-daman niya ang pagmamahal ni Aaron. Nakakatiyak siyang kailanman ay hindi ito malilito sapagkat tanging para sa kanya lang ang puso nito. At para lang dito ang puso niya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay nakapagbigay ako ng kilig at inspirasyon sa inyo. Muli po ay samahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.